Hello mga chers! Nandito na tayo sa last part ng ating amendments and clarification series tungkol sa reclassification ng DepEd teaching and school head positions. Sa video na to, pag-uusapan naman natin ang transition period exemptions o kung paano pa rin mabibigyan ng chance ang mga teachers na may mababang performance rating para ma-reclass ngayong 2025 hanggang February 2028. Dito ay tatalakayin na natin kung ano nga ba ang trending na sinasabing okay lang kahit may satisfactory ka. At dito ipapaliwanag ko rin kung ano ang teacher's commitment form at paano maipapakita ang proof of improvement sa ating portfolio. Kaya kung isa ka sa mga teachers na nag-aalala dahil may satisfactory ka or hindi mo naabot ang mga bilang ng NCOI at COI ratings na kailangan for performance qualification standards, may pag-asa pa basta alam mo ang mga tamang steps. Let's go! Nandito tayo ulit sa DepEd Order number 34 Series 2025. Mag-focus na tayo sa mga pages na kailangan nating pag-aralan for today's video. Dito sa 28, makikita kung paano mabibigyan ng chance ang mga may mababang performance rating during the 3-year transition period. Ibig sabihin, applicable lang ang mga exemptions dito mula ngayong 2025 hanggang February 2028. Ito po yung mga paraan para ma-reclass pa rin ang mga teachers na may problema sa performance ratings. So ito nga po yung nagte-trending din na kahit may S ka ay pwede ka nang ma-promote. A. Consistently high performance. Ang mga teachers na may at least very satisfactory rating at lahat ng PPST indicators ay at least very satisfactory, ibig sabihin walang satisfactory, ay pwede pa ring ma-reclass kahit hindi nila ma-meet ang bilang ng outstanding sa mga specific PPST objectives. Halimbawa, nakulangan sila ng outstanding sa counting ng NCOI or COI, may possibility pa rin po na sila ay ma-reclass. B. Generally satisfactory performance. Ang mga teachers naman na may at least very satisfactory rating, ngunit may satisfactory sa certain PPST indicators, kaya nahihirapan silang mag-apply for such positions as T4, sila po ay ma-exempt basta VS ang kanilang overall IPCRF rating at may possibility na sila ay ma-reclass. Tingnan natin mamaya kung paano mangyayari ito. C. Master teachers affected by indicator conversion. Para ito sa mga master teacher na hindi nakaabot sa performance requirement at NCOI dahil nga may mga nabagong objectives na from NCOI ay naging COI. Nakita natin kanina sa table na ito ang sinasabing conversion of certain PPST indicators. May exemption din po sa kanila. D. Teachers with approved official leave of absence. Sa mga teachers na nag-official leave, maternity leave, local or foreign scholarship, training grant, and iba pang leaves na approved ng civil service na may deficiencies ang rating dahil sa kanilang leave of absence, meron din pong maibibigay na consideration sa kanila. At ito na nga, paano nga ba makukuha ang exemptions na nabanggit natin kung kasali ka sa mga applicants na may ganitong sitwasyon? Teachers who fall under the foregoing conditions may be allowed to apply for and be considered for promotion and appointment provided that they commit to improving their performance in the current school year's PMES. For this purpose, a maximum of 3 PPST objectives shall be authorized for inclusion and explicitly reflected in the IPCRF for the current school year. Maliwanag po ha, 3 objectives lang po ang dapat na hindi natin ma-meet. Para clear, sa A, 3 hindi outstanding, sa B, 3 satisfactory, sa C, 3 namang hindi umabot sa outstanding or very satisfactory, and D, 3 indicators na hindi na-meet dahil sa leave of absence. Ang mga 3 objectives or indicators na hindi na-meet ng mga applicants
ay considered na priority improvement areas for development, kaya i-evaluate ng mga master teacher at the end of the school year kung nag-improve nga ba ang isang reclassified teacher sa objectives na ito. Although hindi ito kasali sa pag-compute ng overall PMES rating ng isang teacher, parang imo-monitor nga kung talagang nag-effort si teacher para ma-improve ang sarili niya sa mga hindi niya na-meet na objectives nung nag-apply siya for reclass. It's possible na ibang form ito na attached sa ating IPCRF soon para hindi magulo ang database or system ng electronic IPCRF natin since hindi naman siya kasali sa mismong computation. Uulitin ko lang po ha, nakalagay dito na a maximum of 3 PPST objectives. Hindi pwede na 4 satisfactory ka ay exempted ka pa rin sa ruling. Kaya dito sa 29 nakasulat na for this purpose, the enclosed teacher's commitment form on PPST indicators for development shall be accomplished and signed by the concerned teacher, signed by the rater and noted by the school principal. Narito po yung sinasabi kong form. Ilalagay ko ito sa link na provided sa description ng video na to. Pwede ninyong i-download para magamit na po ninyo. At ilalagay ko rin sa ating digital product as inclusion. Kailangan naka-attach ang commitment form na ito sa mga pertinent documents ng isang applicant for reclass. Dito sa 30, nakalagay kung ano nga ba ang mga paraan para mag-improve ang isang guro na may deficiency sa rating na kung nagawa niya ay pwedeng gamitin as proof of implementation. A. Classroom observation. Mag-demo ulit siya targeting the objectives on the COI. B. Learning action cell. Mag-attend ng mga LAC session na aligned sa mababa niyang rating. O kaya naman ay mag-facilitate ng LAC session kung isa siyang master teacher. C. Performance coaching and mentoring. Magpa-coach sa rater para mag-improve at i-document ito. At bilang isang master teacher, mag-coach ng mga teachers na under sa'yo. D. Teachers participation and very satisfactory performance in DepEd programs such as ARAL program or sariling implemented teaching and learning program ng isang teacher. So, kailangan i-document mo yung program and magpa-certify ka na meron kang at least very satisfactory performance sa implementation ng program na yon. Ayon dito, teachers are advised to organize their portfolios and annotate all relevant documents necessary for the application for promotion. 31. Support will be provided to teachers for the implementation of their commitments. 32. Sinasabi dito na effective na agad ang policing ito at magdedesisyon ang SDOs kung ano ang pinakamainam na gawin para sundin ang bahaging ito ng amendments. 33, dito naman ay nakasaad na ang exemptions ay applicable lamang ngayong 3-year transition period hanggang February 24, 2028 lamang. Sinasabi naman dito na during transition period, pwedeng ang mga applicants na mayroon ding mababa o deficient na rating, pwede na silang mag-take action to address or rectify performance deficiencies. Pwedeng implement na nila ngayon ang mga improvement actions nila at gumawa na sila ng proof of implementation in their portfolio tulad ng nasabi ko kanina. Sa madaling salita, kung deficient ang performance ratings mo, pwedeng gumawa ka na agad ng portfolio na nagsasabing na improve mo na. Alam kong overwhelming pa rin talaga itong reclassification kahit pa may amendments na. Pwedeng isipin natin na mas gumulo or mas hindi mo nakaya. But always remember that policies improve through implementation, revisions, and refinement along its implementation. Hindi madali ang transition na ito dahil talagang maraming positions ang na-open at pwedeng hindi ka pa nga ready dahil nakatutok ka lang dati sa pagtuturo at nung lumingon ka na, ay nandito na pala ang ECP. So parang hindi mo na alam ang gagawin mo. But then nandito na tayo guys. Wala na dapat atrasan. Tulad ng kasabihan, early birds get the worms. Hindi ito unahan or contest pero we need to try and take action para makita kung hanggang saan ang kaya natin. Wala namang masama kung hindi tayo agad makuha. Ang mahalaga ay yung learning na makukuha natin from trying to pass the initial assessment and comparative assessment. I tell you guys, I have been there. I know how painful to be disappointed, lalo na kung alam mong mas deserve
deserve mo sana. But God will be the one to choose what's best for you. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29 verse 11. Siya nga pala guys, sa mga katulad kong laging mindful sa oras, pero hirap minsan mag-manage ng schedule, lalo na sa mga activities ng mga bulilits natin, super helpful itong visual timer na nabili ko. Medyo may kamahalan siya pero worth it talaga dahil may gravity sensor, kaya madali lang iset sa iba't ibang time durations. Pwede siyang gamitin bilang kitchen timer, work timer o kids timer, at matagal bago malobat talaga guys. Para hindi ko nga matandaan kung kailan yung last na pinag-charge ko ng timer ko. Kung gusto nyong makita or i-check mismo yung product, i-click ninyo yung link sa video. Nasa Shopee affiliate link ko yan. So kung bibili kayo using my link ay meron akong makukuhang commission. Para sa mga gustong mag-avail ng NCOI Ultimate Guide, narito ang ilan sa mga sample contents ng ating digital products. Just PM me if you want to avail, depende sa position na nais ninyong applyan. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang teaching guides, PPST tips, at promotion insights. Kita-kits sa next video. Asahan ninyong pag-uusapan na sana natin ang bagong memo about sa PMES, pero meron pang bagong frequently asked questions galing sa DepEd. Hindi ko alam kung uunahin ko yon bago yung PMES. So, abangan nyo na lang guys. Paalam! Happy Teching Day!